Atensyon mga Filipino senior citizens, ano ang gagawin kapag natanggal sa social pension? Kanino lumapit? Ano ang proseso para maibalik? Pag-uusapan natin yan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Sino kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ikaw ba ay natanggal sa social pension program ng DSWD? Ano ang gagawin para maibalik po kayo sa naturang programa? Kanino kayo lumapit? Yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na nga po no, makinig ha mga lolo at lola, lalong-lalo pa yung mga dati kasama po sa social pension. Meron kasing nagtanong, no? O nagkomento sa ating isa sa video na in-upload dito sa YouTube. Mula po kay Ma'am Marilyn Apolinario. Ayan ang kanyang katanungan. Sabi niya, Sir Daniel, ano po o kanino daw sila lalapit, no? Dahil yung tatay niya ay natanggal sa social pension last 2022 and then gusto nilang maibalik. Kanino daw sila lalapit, no? So, mula yan kay Ma'am Marilyn Apolinario. Well, una sa lahat, maraming salamat po sa pagtatanong Ma'am Marilyn Apolinario. Hindi nyo naman po nalagay kung taga saan kayo. Well, anyway, kumusta kayo dyan? Sana okay po kayo. So, unang-una, no, natanggal yung papa nyo. No, ang una nating tanong dyan, bakit natanggal? No, kasi merong mga factors, no, na isinaalang-alang po ang DSWD kapag nagtatanggal sa listahan ng social pension. Una po, baka po natanggal ang isang beneficiaryo ng social pension dahil hindi naman po siya talagang indigent o pasok sa criteria, no, ng social pension. In short, no, baka meron siyang mga anak na nagsusustento, no? Baka meron po siyang negosyo, may source of income naman po, may honorarium, may nagsusustento ng mga anak, no? And then yun po yung na-evaluate ng DSWD. O di kaya naman po pumanaw yung social pension beneficiary, talagang automatic yun, no? Talagang automatic yun na matatanggal. And then o baka naman po lumipat sa ibang barangay, lumipat sa ibang bayan, yung beneficiary ng social pension, automatic po yun matatanggal sa kanyang pension ng DSWD. So, I don't know, no, Ma'am Marilyn Apolinario, hindi ko alam kung saan doon ang rason bakit natanggal yung tatay mo. Well, anyway, no, ang pangalawang katanungan niyo po ay kanino kayo lalapit. So, kung ano po yung nireply ko sa inyo, ulitin ko lang, no, lumapit po kayo ulit sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na nasa LGU po ninyo. No, doon kayo lumapit and then mag-apply po kayo ulit, no? Parang back to zero tayo, no? Mag-apply po kayo ulit, mag-submit po kayo ng application form. Well, anyway, the application form available naman po yan sa OSCA office. And then magpa-re-evaluate uli po kayo, no? Parang babalik talaga tayo sa first step, Ma'am Marilyn, ha? So, after evaluation, kung ano po ang result, kung ang DSWD po ay makikita naman nila na kailangan maibalik sa social pension program, mapapasama po ang inyong tatay sa listahan ulit sa social pension program ng DSWD. So, yun po yung gagawin po ninyo mga ka-vlogs, no? Kahit doon sa mga natanggal na, no, pwede kayong mag-re-apply, no? Lumapit lamang po kayo sa inyong OSCA office. Pero case to case na din po ito, ha, kasi kapag natanggal kayo, halimbawa, natanggal kayo dahil
nakita naman ng DSWD na mayaman kayo, may honorarium, may source of income, no? May negosyo, may anak na nagsusustento, wag na kayo mag-reapply dahil talagang labag yun sa criteria ng DSWD. Ang ina-assume ko kasi dito sa nagtatanong kay Ma'am Marilyn Apolinario, no? Ang ina-assume ko is lumipat kayo ng ibang lugar kaya natanggal yung tatay mo. So ganun po ba? Kasi kung ganun po ang senaryo, pwede kayong mag-reapply kung saan pong lugar kayo lumipat, doon po kayo ulit mag-apply na OSCA office. Ha? Ma'am Marilyn Apolinario. Sana po ay nasagot ko at malinaw po ang inyong pag-intindi sa kasagutan ko, Ma'am Marilyn Apolinario. No? Thank you po sa pagtatanong at sana nakatulong po ang ating channel sa pagtugon po ng inyong mga katanungan. Kayo din po ha mga ka-vlogs, kung mayroong mga katanungan, pwede kayong mag-komento sa comment section ng ating mga videos. O di kaya naman po, mas maigi talaga mag-message kayo sa aking official Facebook page, Messenger, para mas mabilis ko pong mabasa yan, mga ka-vlogs, at mabilis ko pong ma-relay sa inyo ang kasagutan. Kaya naman mga Filipino senior citizens, sino sa inyo dito ang merong kaparihang senaryo dito sa nagtanong na natanggal sa social pension at gustong bumalik ulit? Meron po ba? No, ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member na. Kung saan ay naging gabay ang video na to, ito panuhana, pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.